Tonet, anong pakiramdam mo kapag hindi ka ini-invite sa isang party? Okay lang. Parang hindi. Minsan mas okay. Ako nga yung hindi pala punta ng party. Ikaw ba? Na-hurt ka? Depende kung kaninong party. Minsan may message mo parang, grabe, hindi man lang tayo in-invite dun sa isang Huy, kailan yan? Sinasabi ko sa'yo, meron. Gagi, kanino yan? Ay, alam ko na yan! Oo nga. Tapos sabi pa, shoutout ko ba? Sila in-invite tapos hindi. Bakit kaya ganun? Okay lang. Hindi yun naman friends na party. It's professional party. Bakit? Matampuin ka ba sa Ako? Hindi, dati. Nung 20s. Tapos ngayon kapag, minsan mas gusto kong hindi ini-invite para hindi na ako mahihiyang mag-decline. Ang ganda na intro. Bakit yung intro ko? Oo, dahil ngayon, actually, ang Walang Kwentang podcast debut. Kasi yung isa, as a regular. Pero yung isa, minsan pa sulpot-sulpot, hindi pa officially nagiging guest. Special participation, kumbaga. Special participation. Kasi yung isa, sinasabi ko, uy, mag-guest ka naman sa podcast kasi sinasabi, parang pag nag-guest ka, palakad-lakad ka lang. Sabi niya, hindi, mas gusto ko yung gano'n, yung pupunta na arte. Ngayon, uy, second ko na to. Hindi ka pa pwede magsalita mamaya. Nag-guess na ako for Conabasio. Ayun nga pala, nag-guess na pala for Conabasio. Sorry. So ngayon, ang guest natin for today, ang staff ng Uninvited at sila in-invite natin. Mga gate crashers. Sila in-invite natin, mga gate crashers sa Uninvited. So, pag-uusapan natin kung paano ginawa yung Uninvited. Siguro mga 5 hours tong Are you ready, guys? For a 5 hour? Basta ako mag-leave na ako after 1 hour, Kasi ako hindi. 1 hour lang ako, sorry. So, kasi nga, ang usual na nangyayari, in-invite natin yung mga artista. Pero gusto naman naming bigyan ng spotlight yung mga people behind the camera. Kasi nga, a film is not just about the actors. Not at all. Hindi naman kasi siya a house actors. is not a home. Yes! Pero ang totoo niyan, wala lang talagang schedule sina ate. Parang sige, sinangadirect ay na lang. Ito na nga ng mga to. Wala kasi schedule sila na sila agad. Dito na lang, bigyan na lang natin ng reason. Okay, so ngayon, mag-hi muna tayo sa ating VVIP. 71,000 tayo dito sa Zoom. Hello guys, kahit na Christmas party season, nandito pa rin tayo nag-join pa rin kayo sa aming live recording. If you want to be part of our live recordings, punta na kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com and subscribe to be a VVIP and be able to help our beneficiary for the second semester, academic year 2024 to 2025. So naglabas na kami ng call for nomination sa public school classroom na i-renovate. So next year yan pupuntahan natin. Okay. Thanks guys. 72,000 na tayo. Wala yung Okay, game. Pakilala tayo. Ako si Tonet at isa ako sa creative producers ng Uninvited. Ako si JP at isa ako sa mga may imbitahan sa premiere night. Wala pa ako nare-receive pero I'm claiming it. Sorry JP, full na. Sorry kahit 2 cinemas yun. Part ako ng glam team ni Ate V. Sorry, next. Ako ng glam team ni Ate V. Ako si Dan Villegas, director ng Uninvited. Magandang gabi po. Ang formal naman ni Dan. Ako si Irene, creative producer ng Uninvited. Very much invited to the party. After. Hi, ako si Mick. Ako yung PD ng Uninvited. Production designer. Yes, production designer. And last but certainly not the least, Pao Orendine, cinematographer ng Uninvited. What? May question ako, Pao. Ano ba ang difference? Bakit yung iba? Taray! May question agad. Director of photography o cinematographer? Same. Wala. Pero bakit yung iba cinematographer, yung iba director of photography yung ginagamit? Makabuntong hininga, kaya mo. Hindi, wala kasi talagang difference eh. Walang difference eh. Tapos depende sa country, DOP, yung director of photography, o kaya DP pag US. Pero all the same thing. Cinematographer, director of photography. Parang prerogative nung DOP or cinematographer kung anong gusto niyang gamitin. Feeling ko mas malinaw lang yung cinematographer. Or hindi. Happy birthday! Happy birthday! Wala na yung background.
Let's give a bit of silence for the birthday celebrant. Yun pala yung party. At ito ang Walang Kwentang Podcast presents Racket Pa More, a shooting and taping memoir. Part something. Featuring Uninvited. Totoo, sabi dito, uninvited tayo dun sa birthday sa baba. Yes. Gigate crush namin. Mag-green cash kami sa baba mamaya. So, yung Uninvited ay isa sa mga entries. Metro Manila Film Festival. So, December 25, 2024. Question muna daw, Irene, dito. Ano ba ang difference ng executive producer sa producer? Okay. Creative producer. Yes. Yung executive producer, siya talaga yung mayaman. Siya yung may pera. Sa kanya nang gagaling yung pera. Yung creative producer, mataba lang yung siya yung mahirap. Siya yung mahirap. Siya yung walang pera, pero maraming kaalaman. Si Kuya Kim pala. Pero yun, usually, ang executive producer, sila yung nagbigay ng pera or pwedeng nag-invest. Or for example, isang artista ay nagbigay, parang yung talent fee niya, binawasan niya, nagpa-discount siya or hindi siya nagpabayad. Ang kapalit nun, gagawin siyang executive producer na title dun sa Dito ba sa Uninvited may artista na as EP, as producer? Si Julia Roberts. Sana sa premiere night siya. Andun siya sa premiere night. Sorry hindi ka. Ano siya sa Mega Mall, sa traffic sa Mega Mall. Ganda. Tapos, number one. Soundbite. Si Julia Roberts. Then, tapos yung now, on the second week. Yeah. Ikaw na JP, kasi party naman ito, magtrabaho ka. Wait, ano yung muna natin? Tungkol saan ang Uninvited? Anong kwento na? Di ka ba nanood ng trailer? Para sa... JP, ano ba yung mga tanong naman? Small talk yung tawag dito, Tony. Si Direk Dan. Tungkol sa isang nanay na naghahanap ng justice para sa kanyang anak. Si Ate V. Si Ate. Yes. So, revenge story yung Uninvited. Yes. O parang yung nag-gets ko dun sa trailer, anak niya si Gabi. Tapos, pumunta siya sa... ka naman pala. Akala mo lang yun. So, nanay ni Ate V si Gabi. Benjamin Button Yung Benjamin Button si Gabi Benjamin Button. Ang galing. Hirap ka usap. Si Dodo ang nagsulat, di ba? Si Dodo nagsulat ng Uninvited. Yes, Dodo Dayaw. Dodo Dayaw. Nakakatawa Bakit wala siya dito? Pinakita. Oo nga, ba't wala si Dodo? In-invite ba ni Chris? Hindi in-invite ni Chris. Hindi, may issue. Uninvited. Uninvited. Dodo ayaw ni Chris. Dodo uninvited Dayaw. May isang pinakita si Dan na parang article sa Facebook, parang about Uninvited, ganyan-ganyan. Tapos mga picture nila, ganyan. Tapos nakalagay doon, ang Uninvited ay directed by Dado Lumibaw. MMK. Lito nagsa Dodo Dayaw, Dado Lumibaw, Dado Villegas. So, at least tumama sa D. Tumama sa D. Yun naman po. Let's look at the bright side of things. So, tumama naman. Oo, tama naman. Yun yung mahalaga. Direktado, pasensya na. Direktado Lumibaw na ano ka pa. Nadamay ka ba sa Uninvited? Pero nabago na po. Ikwento nyo naman yung first steps kung paano nagawa yung Uninvited. Paano na-develop, ganyan. Actually, story siya ni Ate V. Nagpa-pitch si Ate V noon, di ba, sa atin. True to life ni Ate V, so... Charing. So, gusto ni VSR, ni Ate V na kumbaga nangyari lang yung story in 24 hours, tapos gusto na revenge plot. Tapos ayun, nag-jamming kami, Irene, Tonetta, si Dodo. Tapos may nahanap si Dodo na article na may isang Mexican mother na nag-revenge doon sa anak niya kasi na-rape at pinatay yung anak niya. So, inisa-isa niya yung cartel. So, parang, ayun, loosely based dun sa concept na yung Uninvited. So galing kay Ate V. Yes. Yung concept. Tinatanggal ka ng acting mo. Parang first time mo nalaman lahat. Sunshot. Wait lang Ito pa ko ng dali. Kasi close up natin yan. Kasi parang may shock pa Parang 2
cameras ako eh. Actually, dalawang unang best kami nag-pitch kay Ate V. Pumunta kami sa Batangas. Alam mo naman pala yung story eh. Oo. Inintay ko lang kung tama ba. Fina-fact check kasi may fact checkers ako dito. May troll farm ako dito. Sure ka bang kasama ka ng pitching nun? Manaming pitch nito. Di ba? Madaming pitch. Yung first pitch namin, tatlo yata yung dala nating story. Dalawa. Tama ba? Dalawa. Tapos, parang, in fairness kay Ate V, alam niya yung gusto niya. Alam din niya yung hindi niya gusto. So, nung nag-pitch kami sa kanya, parang pinastop na niya kami sa gitna. Tapos sinabi niya kung ano yung mga gusto niya dun sa concept na yun at kung ano yung ayaw niya. Tapos biglang sinabi na lang niya doon, ang dream niya kasi ay magkaroon ng isang pelikula na mangyayari lang within 24 hours na pelikula. Na magsa-start, di ba ang sabi niya, magsa-start siya na sobrang ganda pa niya, sobrang ganda niya, sobrang ayos niya. Tapos sa dulo, ang term nga niya, dilapidated. Dilapidated na siya. Diba, yun yung term niya. Tapos sa dulo, magtatapos yung pelikula, dilapidated na siya. So, tignan natin sa pelikula kung dilapidated ba si Ate V. So, kung hindi siya dilapidated, si Mick ang mananagot. Patay. Oo. Isoli niyo yung bayad niyo. Pero wala tayong magagawa kasi maganda talaga siya eh. Even for her age ha. As in, parang paano natin ito papapangitin or madidilapidate. Ang ganda-ganda niya talaga. Very fresh always. Oo, sa totoo. So, after nung pitch na yon, parang 2 weeks later or 3 weeks later, nag-pitch ulit kami sa kanya. Galing dun sa dream na dream na concept. Project. Which is 24 hours. Tapos gusto niya, mother story. So, parang na-appreciate namin kay Ate V na alam niya kung ano yung gusto niya. At alam din niya yung hindi niya gusto. Parang ito, hindi ko to gusto. Tanggalin yung na yan, ganyan. So, nung nag-pitch na kami sa kanya with Irene na, with Dodo, latag na talaga. Nagustuhan na niya agad. In fact, naiyak nga siya eh. Naiyak siya dun sa second pitch namin. Tapos inacte niya na yung sequence eh. Di ba inacte niya na yung sequence? Oo. Yung speech, ganito ko gagawin niya. Parang napansin nga namin, parang pag nagpipitch kami sa mga lumang artista, Di ba? Kasi ganun din si Sir Aga, pag nagpipitch sa kanila, parang na-imagine na nila yung eksena. Tapos yung kay Ate V, especially yung ending, nung kinukwento niya yung nai-imagine niya kung paano yung ending, naiyak siya. Naiyak siya kung paano gagawin yung ending. Naalala ko nung nasa T6, nagpi-preview ng Rushes. Magdadubbing si Ate V sa Terminal 6, tapos kinuha kami sa T6 ni Rain, ganyan. Na i-eavesdrop ko lang yung pinag-uusapan ni Dan, ganyan, tsaka ni Ate V. Nakachismosa, Pero natuwa lang kung paano tawagin ni Ate V si Dan, directed by. Yes, ganun sa set. Sa set, araw-araw. Tapos ang tawag, luma, Yun nga pag luma directed by. Tapos ang tawag ng mga lumang artista sa DOP, sa cinematographer, cameraman. So Pero sa akin, kuya. Kuya! Okay na po ba ako? Yep. Basta umupo ako sa likod ng camera, kuya. Pagkapaka, pau na. Diba? Pag alis ko sa camera, pau agad. Pag umupo ko sa likod ng camera, kuya agad. Kuya. Minsan Paul. Baka kasi hindi niya sure kung ikaw yung nasa likod ng camera kasi natatakpan ka. Sige. Pero naalala ko si Mother Lily ang tawag din cameraman. Sinong cameraman dito? Ganun. Yes. Ayun. So, directed by nga yung tawag niya kay Dan. Okay. Wait, may question ako. Paano, kasi ang laki ng mga artista ba, diba? So, may Ate V, may Aga, may Nicole. Ako, maliit na bagay. May Nadine, may Gabi. Paano nag-come up dun sa ganong ensemble ng cast? So, si Ate V na yung sure na Hindi, nag-audition pa rin sila. Si Ate V. Sabi ko na nag-audition nga, namin. May dala monologue. Nag-demo tape. Layang pansit, Layang pansit si Ate V. Look to your left, look to your right. May cattle call. Kami. Say your name and your body of work. Sister Stella L. And VIP. Game, paano nga? Ito, ang hirap kausap nito. Irene. Si Irene naman. Go. Si Ate V na yung sure. Siya yung uninvited. Tapos, kayo yung tunit na sino yung nagsabi na dapat si Sir Aga yung Si Rain. Si Rain actually yung si Rain. supervising producer namin. Okay na. Kaya. Basta
si Rain yung si Rain yung parang binato lang niya na hindi naman serious na what if si Sir Aga yung para villain na hindi mo alam kung villain ba talaga or hindi. Tapos yun, go Rute. Parang halos si Rain ba naggas nung pati si hindi, si Nadine ikaw nag-suggest. As bato lang din. Parang nagbato, Oo. puro bato lang din mga pangarap, parang ganyan. Sana ito, sana si ganito, sana si ganyan. Even pati yung sa support. Diba? Tapos, yun, syempre si Dan, ikaw nag-cast ng mga henchmen. Sino yun? Tapos sila Sila RK, sila Ketchup. Di naman kasi parang yung process doon, parang nag-isip lang sino yung mga good vibes na direct ko na magaling. Oo, yun. Yun talaga. Ketchup, Gio, Cholo, RK. Karamihan mga naka-work na before. Yeah. Yes. Actually, lahat sila na direct ko na. So, parang kampante ako doon sa cast na they will perform talaga. Si Ate V, hindi mo first time i-direct? Ay, hindi. Yung support. Yung sa support. Nagulan ako. Sorry, two pieces lang yung video. Dinalala ko lang yung kay Nadine. I think kasama kita nung nag-confirm si Nadine sa'yo na game na siya. Parang kausap mo ba siya? Nagpa-podcast ba tayo? Oo. Parang, oo. Yes. Si Nads, actually, habang nagpipitch kami, minessage na niya ako. Ano pa lang, parang gist pa lang nung storyline. Hindi pa tungkol sa character niya. Nag-ano na siya. Sabi niya, okay na ako direct. Gusto ko nga sabihin, stop na po yung pitch. Okay na daw, okay na. Huwag na natin ituloy ito. So, pero syempre tinuloy pa rin namin for formality sake. Pero yun, gitna pa lang nag-yes na siya. Yung iba, parang for formality na lang yung yes. Si RK, formality na lang yun. Si Elijah, formality na lang yun. Hindi na, kumbaga parang kailangan na lang mag-pitch for the management. Pero nung sinabi pa lang namin na may gagawin kaming pelikula na suspense thriller with Ate V and Sir Aga, tapos si Dan yung magdidirect. Kahit yun pa lang, nag-yes na sila. In fairness dun sa mga naman namin, artista. So paano yung Ang nagpa-pitch dito si Pau. Nagpa-pitch si Pau. Oh my God. As in, nagpa-pitch pa, di ba? Parang, my God naman, Pau. Si RK hindi na nagpa-pitch. Paano yung naging pitch kay Pau? Ay, director with lines. Hindi ko, paano yung naging pitch kay Pau? Wala, hindi totoo yun. Sinabi lang yun, may gagawin ako pelikula, game. Yun na yun. Hindi, may gusto daw siyang lenteng gamitin. Nagpabili pa ng lent. Pero later on na yun. Game na. Hindi, yung first day of shooting. Parang, paano kasi sa ganitong klaseng project na malaking artista, mabigat na project. Parang paano yung first day? Ituhog natin dito sa tanong ni Jonah with an H. Ano yung pinakamahirap at saka challenging part ng pagbuo ng movie? Sige. Yung first day, actually, nag-start kami lang madali lang. Hindi naman madali. Parang action scene agad tayo, no? So, coffee shop, tapos yung kidnap. Actually, madami mahirap na parts yung ginagawa yung film. Hindi ko masabi kung ano yung pinaka kasi parang everyday parang is a challenge. Pero ang important thing naman, naitawid na siya. Tapos happy naman ako personally. I'm very happy with the film. So, ang dami schedule, inuulan kami. May mga ganung factors that plays around with the schedule. Kumbaga paano yung shooting. Pero ayun, awa ng Diyos, natawid naman siya ng maayos. So, manood po kayo sa December 25. Tumog na agad sa pag-promote. Parang sanay na si Dan no? Okay, thank you guys. Nakailang mall show na siya Umakyat ka rin ba umakyat ka rin ba sa mall show, Dan? Yes, kumanta pa ako. Sample. Totoo? Christmas in our hearts. Saan mall to? Cebu. Yes, Kasi inaabot yung mic, tapos pinahawak sa akin yung mic, so... Sample naman daw. Tonet, yan ang rockstar director. Diba? Nagmamall show at kumakanta. Si Direk ay nag-mall show din. Ay, si Irene kasama nga Oo, nag-mall show din yan. Sa 5 Nag-mall breakups. show din yan si Irene. Sumayaw pa ako. Charot. Siyempre, gasto. Tsaka yung sayaw niya, Baby Shark
Hindi mag-video. Ano sayaw yan, Mi? Hindi. Ano ba yung salamin? Di ba ganun yung Salamin, ganon! Direk, ano ba? Ayaw hindi. Give her enough rope, she'll hang herself. Oh my God! Pero hindi ako sumayaw. Pero yeah, gusto ko mag-video. Gusto Sino niya ba? yung magbili. Gusto ba natin? Hindi, kakanta si Dan habang nagpaparada ng Christmas in Our Heart. Yes. Whenever I see girls and boys. Si Direk ay ba yung nag-start? Siya ba yung unang-una? Si Irene na nag-start. Si Irene na nag-start ng era ng mga director na sumasama sa Mocho. After nito, si Victor Villanueva sumama na. Na may dance number. Oo, si Victor talaga sumayaw. Si Victor Villanueva sumayaw. Si Petersen din sumayaw. Si Petersen Vargas sumayaw. Si Dan, hindi Kumanta. lang siya basta sumayaw, kumanta pa. Christmas in our Diba? hearts. Christmas in our Parang hearts. napipil ko, Tanet, yung goal mo, ano? Hindi ko alam kung afford nila. Hindi ko alam kung Kailangan afford mo yung mga nila. front act mo eh. Wow! Parang may desire yung pagkakakwento mo. Okay. Abangan Gets. nyo. Okay, ito muna. Paano mo binuo yung staff mo? Ano ka ba? Cinematographer o director of photography ginagamit mo, Ay, Pao? seryoso pala ito. Ay, Ay, ano? So, anong sabihin nila? Totoo. Paano sabihin? Walang ano. Pero preference. usually kasi pag movies, director of photography nilalagay. Okay, Sa okay. credits. Right? Okay. So, paano mo napili yung production designer, yung editor, yung director of photography, ano pa ba? Sound, Creative team. music, yes. Ang serious na to. Well, ano kasi, hindi ko trip masyado nagpapalit ng tao. So, si Pao naka-work ko na sa Hintayan, yung last film ko. Tapos, nakailang commercials sa tayo, Pao. Madami na din. Parang given na yun. Tapos, alam ko kung gaano abigat yung project. So, kinausap sa Irene, pwede ka ba mag-creative produce? Kasi mahirap mabigat yung project. Kailangan ko ng tulong. Tapos, for, sa ano naman, editor, si Miss Maria yung editor ko since English only, please. Hindi pa ako nagpapalit ng editor sa pelikula ever. Si Mick naman, classmate ko sa Sa kinder. Sa Meron na. preschool. Parang gano'n na rin yun. Gano'n na katagal kayo magkakilala? ako. Ayun, si Mick kaklase ko siya sa SEP, yung Summer Enrichment Program sa Ateneo. From Arneo. Ikwento mo na lang, Mick. Ikwento mo ang how did Dan approach you for the film? As a co-host. Yes. As a co-host. So, magkakilala nga kami ni Dan from way back when. So, we first met sa Arneo, SEP classmates kami, and then sa college, nagkakilala kami. Tapos pareho kaming students ni Direk Marilu. Mas advanced lang Marilu nga siya. Diaz Sabaya. Yes po. Sabaya. So, mas advanced nga lang siya. Siya yung mga sila yung mga henchmen ni Direk Marilu, kami yung mga babies. Dapat siya yung magkwento nun eh. Okay, nandun ka na yung friendship natin. Hindi, kasi parang nag-iisip kami ng kung sino yung, kasi wala pa akong matagal na nakaka-work na production designer na tuloy-tuloy. Tapos parang, ang laki ng project for me kasi first film ko in 6 years. Tapos, kumbaga, nung nag-usap kami nila Tonet, parang I would rather have someone na matagal ko ng friend, na parang at least, kumbaga sa level na yun, nagkakasundo na kami. Tapos, siya na lang natin i-figure out paano yung, so parang, I think I made the right choice. So, sa staff, so, ayun. Happy naman ako, super happy ako with the performance of the whole. Si Len, Ayan. music. Si Len naman, Len Calvo. siya din ang scorer ko sin Excess Baggage. 2018 So ayun, yun, tapos okay. gusto ko yung boses ni Len pagdating sa sa music. Tapos very female-driven character siya. Parang gusto ko yung music, parang may feminine touch. Yung pagkwento through music, yung laki niya, yung pagiging, kasi yung pag napanood niyo yung pelikula, may mga ginawa kaming certain ingay, sort of pretends to be music, parang may ganun kaming ganun kaming atake. So, super happy ako sa kanya. Yung sa sound naman. Si Roy, ka-work ko na siya since Star Cinema. Roy Santos. So, parang, ayun nga parang ako kasi yung type na tao na I don't like working with people na, parang I like working with people na matagal ko na ka-work, makakilala ko. Hindi ako madalas magpalit ng tao. At ito naman, di ba serious na tayo? So si Mick, first time, although matagal na silang friends si Dan, first time niyang maka-work si Dan,
as a director, as a production designer, for Dan as a director? Kasi naka-work na kayo, pero hindi pa. Hindi ba? Never pa. Oh, As in never. Kahit DOP si Dan. Okay. So, how was it working with Dan? Ay! Showbiz. Actually, masaya siya. Masaya the right term. It was a great experience kasi matagal din akong nawala Nag-hiatus ako from production for a while, for a few years. Tapos, this is actually my first project since I left. So, nung tumawag sila and said, Direk Dan was saying na parang, this is how it's going to go. Medyo may kaba ako for sure. Kasi iba ang friendship sa work. Ako yung type na tao na work is work. I like working with friends, but may danger na baka hindi na kami friends after, di ba? Pero ngayon, friends pa rin kami, so okay lang naman yung outcome nitong lahat. It was great. From the very start, all I wanted to do was support his vision, make sure what he wanted was executed how he wanted it executed. And very thankful ako because nga, for someone who hasn't been in the business for so long, bihira na makabounce back. And I was given this opportunity nga because Dan gave me that trust. And I'm very grateful and thankful that he did. Iyak na. Okay. Okay na daw. Hindi, pero Okay na daw yung audition mo. Next project secured. Secured na. Good job. Pero overall masaya. Kasi masaya din yung team niya. Masaya si Pao, masaya si Direk Irene. So, sobra akong thankful na nakasama ako. Alam mo, nambobola na. Hindi ako nambobola. Totoo. Masaya siya. Hindi, kasi nag-online preview kami. Tapos, lahat ng staff nandun. Tapos, si Mick, ihina, nag-cross sa harapan ko. Sabi ko, wait. Diyan ka lang. Tapos, nung pinalabas si pangalan niya, lumabas yung name niya sa credits. Nawasak si Mick. Naiyak ka? Yung ihi niya napunta sa iyak. Nakaupo ako nun tapos napanood ako. Hindi nga, kasi matagal na And then... Last Supper number 3, di ba? Ikaw? Yes, oo. So that was technically my only PD credit. The rest of the films I did were as art director, as a stylist, as wardrobe. There were a few naman. Kasi mas sa TV ka. Mas TV ako sa ABS noon. So yun. So ito talaga yung first film na may kahati pa ako doon sa Last Supper. Dalawa kami. Associate PD kami, magka-associate PD kami ni Giselle Andres. So ito talaga yung first na ako lang talaga. So my Solo God. credit. Solo credit. But syempre with Big Bulb, hindi ko rin naman magagawa ito with Big Bulb, diba? Anong year yung Last Supper? 2009? 2009. Cinemalaya. 2009 or 2008. Yes. Si Direk Veronica Velasco. Yes, Direk Ronnie. Yun pala yung last, 2009. Tapos 2024. Pakicompute naman, JP. Sorry. Pero yung last project ko as a PD was 2012. For TV. Pero TV. Pero yung pelikula yung Last Supper. Yung pelikula as PD, 2009. 25. 15 years. 15 years. 15 years nga. Pero it's such a good time to be back. To get back because nga of all the advancements. And taray, ang pagbabalik ni Mick ay 50 years of MMFA. Para sa'yo talaga to Para sa'yo talaga tong 50th Pagbabalik naman talaga ng lahat to, di ba? Pati si Direk Dan pagbabalik din niya to. Oo nga Di ba? Sasabi ko kay Tonet, parang talaga ba? Ito yung 6 years ago na yung last film. Oo, ang tagal na. Nagulat din ako na yung last ay Hintayan. Pero na pelikula. Ibang pelikula kasi sa TV. Iba talaga So, in between, may ginawa naman si Dan. Pero Chef Chico. Yes. Almost Paradise. Katleya. Turning 55 has been humbling. Turning 55 with all of you has been a pleasure. I have lived longer than my father and my grandfather, and not a single trace of their sickness in my body. Kaya hindi lang to basta party, hindi lang to basta celebration.
Tonight, we commemorate the day I defied my own destiny. Ito, may question ako. Paano yung naging process nyo para ma-push yung treatment ni Dan for production design tsaka cinematography? Paano yung process nyo? Kasi ako, 17 years since yung last ko na movie. So, parang hindi naman. Ayaw magpatalo. So, ito rin yung comeback ko. Baby, sorry. Paano yung process nyo sa pagbuo ng treatment ng pelikula? Yeah, kasi dahil hintayan kami rin ni Dan magkasama, tas yung mga series niya in between like Almost Paradise and Cat Lea Killer kami rin. So parang medyo may shorthand na kami. So mas madali yung understanding kung ano yung hinahanap niya. Right? So minsan magbabanggit lang siya ng scene from a movie. Gets ko na yung feel ng entire film, right? So parang magbabanggit siya itong eksena from Godfather, right? Minsan nga hindi niya babanggitin yung eksena, sabihin niya isang line. Bro, ganito to. Sabihin niya, I believe in America, yung opening ng Godfather. So gets ko na yung... So mas madali for me dahil nga matagal na kami ni Dan magtatrabaho and then working with Mick for the first time. Parang ang dali rin ng process namin for whatever reason. Kahit na ganyan siya. Hindi, parang nag-align naman agad. Actually, surprisingly. Nahirapan lang kami looking for locations for the film na syempre yung initial vision. So paulit-ulit kami looking for a mansion. Tapos naitawid naman ng production design yung locations magically. So yun. So for me, dahil nga si Dan, not that difficult. Difficult yung shooting process, right? But to get to what we want, para mag-sync kami, mabilis lang. Yung location. So parang kahit sa ang prod, parang ang hirap lagi makahanap ng perfect location talaga. Kasi either nagamit na, or gamit na, ganyan. Yun yung challenge actually with this one. Kasi apparently yung location na nakuha namin, kasi nga ang tagal ko nang nawala, diba? So hindi ko rin alam. Gamit na rin pala siya. So sabi ko, okay, so paano natin to babaguhin? So nag-submit kami ng design treatment kay Dan and then he said, this is what we want, this is what we want. Para makita yung stark contrast between the life of Lilia tapos yung life ng nina Gilly. Basically, yung directions niya were very helpful and it was so seamless. Mag-submit ng treatment, not naman pegs kasi, pero the entire design treatment, magsasubmit lang kami. So, yung studies, sabi niya, ito, is this what you want? Is this what you want? And he's also very good about saying na, no, this is not what I want, or maybe revise this way. And yun nga, sige, sasabihin ko na nga, it was also quite lovely working with Pao. Because, no, seryoso. Yung, kasi nga, as a PD, I would like to say, I designed for light. So, I like working closely with the DOP or the cinematographer or DP, however you wanna call it. Him, her. And so, madami kaming conversations / arguments about light source. Because nga, lalo na this genre, which is revenge and dark and madaming opportunity for contrast of light, chiaroscuro. So, marami kaming usap-usapan about that. And ang dami niyang suggestions about where light should be. For example, yung sa party. Sabihin ko na to Okay, so yung party, sabi niya, you know what would be great? If yung cocktail tables may ilaw. Hindi lang yung usual na yung cocktail table na lalagyan mo ng light fixture or candle. Yung mismong table, iilawan natin. Sabi ko, hey, sige, gawan natin ang paraan. So that was one of the parang collaborations we did as DOP and PD. It was fun. It was great. Siyempre na to. Okay, Direk Ai. Direk Ai, ano ang chiaroscuro? Wow. Diba, Kuya Kim ka? Isip ko si Kiray Sandali. Para sa'yo yan. Oh, yan. Ay,
Ganda ng segue mo, JP. I think, hindi ko alam kung bakit si Kiray yung naisip ko. Wala. Sing tunog. JP, mabagal yung internet, mahirap mag-Google. Mahirap mag-Google. Ano ang ano? Ngayon ko na lang ulit narinig yun yung kaya. Oo nga eh. Oo nga. Sa film school yan eh. Sino yung Kasi painter na ano? ewan ko, Chiaroscuro? si Direk Dan, alam niya yun kasi galing yun sa teacher namin. Light and dark, play, shadow. Contrast na siya. High contrast, malakas yung shadow areas mo, and then malakas yung highlights. Usually mga noir films, ganyan, diba? Tapos Cabinet of Dr. Caligari. Pero yung pagkakabanggit, hindi intellectual. Cabinet of Sino nga yung painter na yun? Sino yung painter na yun? Yung ano talaga siya sa Chiaroscuro? Caravaggio. Caravaggio. Oo, yung may pugot ulo. Yun ang best example ng Kasi chiaroscuro. may triangle. Yes. Saan nga ba natin yung nakita, Maski? Sa ano ba yun? Sa Paris? Na naalala ko, nagpunta kami sa isang museum sa Paris. Parang biglang oh my God, si Dan. Kasi sa Chiaroscuro. Chiaroscuro. Hindi kasi favorite term yun ni Direk Marilu. Gagamitin ko na yan everyday in everyday In everyday life. Ay, ang sarap ng Chiaroscuro. Oo. Boss! Abangan niyo. Pag naglalakad ka sa madilim na daan. Ay, Chiaroscuro, gano'n. Chiaroscuro. Kinarapos lang pala ng ng barangay captain yung ilaw. Oo. May barangay tao. Kaya madilim, pero Chiaroscuro. So, hindi alam ng karamihan na nakikita nyo, dahil visual medium nga yung pelikula, parang captain of the ship lang yung director. Pero actually, collaborative, siya? Collaborative effort ng production designer, ng DOP, ng editor, di ba, ng lahat. So, hindi, nagagaling yung final yes or no sa director. Pero, lahat yun, nagko-collaborate yung all people in a scene yun. Yung mise-en-scène. Ay, may mga ganon na. May tanong ko na kay Direk. Sined kong Hindi, kasi sino yung nagsabi pa ako, yung sined kong clip sa inyo, yung sabi ng isang director, ang pinakamadaling job dayain sa buong mundo ay maging isang director. Kasi kumuha ka lang ng magaling na DP, magaling na scriptwriter, magaling na actors, magaling na lahat, tatayo ka lang doon, bisibisihan ka, i-direct niya na yung sarili. Madalas ko gawin yan. Bisibisihan. Bisibisihan na director. Acting ka lang, thinking. Yung mga reactions at Motonet. Nagpa-perform yung mga artista. You're doing good, You're doing good. Pero actually, tama yun. Di ba sabi nila parang kukuha ka ng lalo sa mga first-time filmmakers, team na mahusay doon sa department nila para support nila yung vision mo. Yun. Or matagal mo nang kilala in dance case. Yes. Okay, ang sabi niya, get people who are better than you at what you do. So, si Soderbergh, wala siya mahanap, no? Na mas magaling sa kanyang mga... Siya yung DOP niya. Siya pa rin ang DOP niya. Siya pa rin DOP. Okay. Noted. May bago siya, di ba? Ano? Yes. DOP editor. Tsaka si Soderbergh, siya yung nag-DOP sa sarili niyang pelikula. Siya rin yung editor, pero iba yung pangalan ng ginagamit niya. Iba yung pangalan. Peter Andrews kapag DOP, kapag editor. Ang credit. Pangalan ng mom niya eh. Ben Tolentino. Editor. Yeah. Yes, Ben Tolentino. Komedyante ka na, Pao. Kaya nga eh. Funny DOP with lines. With lines. Panindigan na natin, diba? At least with lines. Pero yan, iba ka ginagamit. Yes, okay. Si Direk Ai, saan ka na as creative producer, saan ka na pumasok na process? Sa development pa lang or sa shooting? Ganyan. Sa development, nung nag-pitch kay Ate V, kasi nagkatrabaho na kami sa Everything About Her. Tapos, parang may pinitch din. Tapos sabi ni Ate V, sumama ka na dito. Nahatak. Oo, nahatak. Excursion lang, ganyan. Nasilitan lang si Dana dito net. Sabi ni Ate V. Nung nag-pitch kami sa BGC kasi kami nag-pitch, so hintay namin dun si Ate V. Dalawa yung prepare namin na
na concept. So, yung unang concept, Uninvited, na wala pang title. Ang title ni Dan dati ay Project Red. Project Red. Nung wala pa kaming title. Tapos, nung kailangan ng magbigay ng title, pinag-decidean lang namin ng isang meeting lang with mentor after. Okay na. Uninvited. Ang bilis. Okay na. Uninvited na. Pero actually, nung dalawa yung dala naming pitch. Yung una, yung Project Red. Tapos yung pangalawa, pitch ni Irene. Tapos, unang pinitch kasi yung Uninvited. Tapos sobrang nagandahan na si Ate V. As in, di ba naiyak na siya, ganyan. Tapos parang ang dami na niya sinasuggest. Oo, pati damit, ganon. Parang na-imagine na yun. Tapos sabi namin, so dapat magbababay na thank you guys. Ay, Ate V, okay lang ba? Meron pang isa. Kasi, lumuwas kami papuntang BDC. Sayang eh. Kasi pag nagpipitch kami, parang diba, at least dalawa na yung na magkaiba. Pero dark din yung kay Irene. Pero yung kanya, very psychological thriller. Na basta. Tapos, nung pinitch ni Irene, nagustuhan din ni Ate V. So, pinag-mix ba yung dalawang concept? Hindi, ang ginawa, nagbunutan na lang. Or baka 2026 MMFF. Oo, hindi. In fact, sabi ni Ate V, alam mo naman, di naman itong ikwento na Irene. Sabi ni Ate V after, kay Irene, wag mo ibibigay yan kahit kanino kasi gagawin ko yan. Kasi, nag-gets naman kasi, di ba, hindi naman 20 years old na lang si Ate V, kailangan din niya ng pahinga, So, bago niya gawin yung isa. Pero yun, maganda rin yung isa. 2027 MMFF. Baliw-baliwan, di ba? Very or sa 75th year ng MMFF. Ayun! Pwede pa. Kaya ba? 25 years. Kaya. So paglabas namin, pag-alis namin, Ate V project number 1 secured and Ate V project number 2 secured. Okay. More projects, more money. So yun, hindi daw niya. Kasi sabi namin, bibigay po namin kay Meryl Streep to, yung kay Irene ko. Hindi, sabi niya, no. Actually, yun nga. Sabi natin, di ba? Meryl Streep. No, sabi niya. Na para, kala mo naman. Di ba yung kapag yung mga students, kapag nagpipitch, yung sa deck nila may mga casting peg. Baka yung nakalagay ba dun sa pitch ay si Meryl Streep, tapos na-threatened siya, no? Si threatened. I was threatened. I was threatened. Na-threatened. Bigay na lang namin. Tinawagan naman na namin si Meryl Streep. Kasi sabi niya mag-ano pa siya, only murders in the building. Willing siyang umalis sa only murders. Kasi ano naman sila eh. Okay tsaka lang, medyo yung career ni Meryl Streep medyo pababa na kasi. Pababa na. Parang kailangan niya na. Uy, bro! Kailangan niya ng MMFF. Yes. Kailangan niya ng MMFF. Kailangan niya mag-mall show, mag-float. Kailangan niya mag-float. Kailangan niya mag-debut ng Christmas in Our Hearts. Kumanta ng Christmas in Our Hearts. Christmas. Diba, magburado siya sa showtime, sumali siya ng Family Feud. Nagpo-promote. Burado, Meryl! Okay, so ngayon, dahil pasok na sa kasama namin, nag-shoot kami ni Toneton for the podcast nung na-announce yung Uninvited. May trabaho! Na part ng MMFF. Hindi namin siya makausap ng maayos nun eh. Bago yung announcement. Kasi nasa phone lang siya eh. Ba't wala pa? Tsaka naalala ko kapag, di ba, yung kapag may ina-announce, parang sinasabi natin, rom-com yung genre. Wala pang suspense. Yan na, safe pa. Oo. Kasi sinasabi yung genre, correct. Kasi di ba kapag MMFF, parang as much as possible, minimix nila yung iba't ibang genre para may pagpilian yung mga tao. So ang genre ng Uninvited ay rom-com, tama ba? Yes. Musical, actually. Musical! Yes. Kalaban namin Himala. Akala ko Emilia Perez. Wow! So si Tonet, ano naman yung ambag niya sa buong project niya? Siguro yun yung ating pag-usapan. Ako, catering. Or nag-royal match lang ba siya sa set? Ganyan. Ang sweet kaya niya, pag pumupunta siya sa set para bisitahin si Dan, lagi siya may dalang catering nga talaga, may dala siyang donuts. May dala siya. Parang jet lag si Tonete, no? Nung shoot. Oo nga, natutulog lang ako. Actually! Nagdasal ako. I was praying for you guys. Nakikita ko naman, after pagbangon mo, may sign of the cross. And
nagdadasal malagi yung shoot. At saka sobrang tutok sa pray kasi may ganun-ganun yun. Nilalabanan. One time may ganun siya. Nakaganon siya sa mesa. Pa isang himala doon sa tunet. Pero pag-gising niya, nakatulog siyang ganyan. Tapos pag-gising niya, ay bakit butas yung wala siyang talent. Hindi, pero alam mo, JP, to answer your question, kasi sa set, yun na, syempre after a shot, di ba, after a scene, pupunta ako sa Video Village, nasan si Dan and si Tonet, tapos pagtatanungin ko, so, kumusta sa'yo? Okay ba? Tapos yung laging sagot ni Tonet, di na naman ako nakatulog eh. Yun, ganun. So, ganun lang lagi na. Basta happy yung client. Yes. Ang timing ng jet lag mo eh. Galing, kasi naman, saan magaling doon? Everywhere. Baka Canada. Galing kang TIFF. Sunshine. Yes, galing TIFF. Si Pao yung DOP ko doon. Si Pao DOP ko doon sa Sunshine na iba with naman. lines. Yeah. Diba? Suki ng Project 8 na si Pao. Yung question ko naman, yung sa mentor, paano nag-start yung partnership with Mentor and Project 8, Direct Dan? Nagsimula siya last year sa Malyari. In-invite ako ni Pao kasi si Pao din yung cinematographer ng Malyari. In-invite ako sa premiere night. So, na-meet ko si Brian ng Malyari tsaka ng Mentor. Tapos ayun, chikahan. Tapos gawa tayo ng pelikula, ganyan. Sabi niya, sige, ganyan. Tapos cut 2, nung Conobacio, Cinemalaya, naghahanap kami ng producer for Conobacio. Tapos, luckily, Cinemalaya, tinanggap niya. Tapos, ayun, yun yung first, Conobacio is actually the first Mentor project. Tapos, naging swabe yung process. Nung sinabi ko na, game ba, gawa tayo ng MFF. Sabi niya, sige, game, pitch nga. Tapos, si Mang V naghahanap din. So, ayun, pitch. Punta tayo sa kwento doon. Tapos yung Warner Brothers naman. Warner Brothers, I think, was the distributor of Malyari. Tama ba? Yes. Oh, tama. Wala na palang follow-up. Kasi naubo si JP. Isang sagot. Warner Brothers, distributor Malyari. Okay lang. Hindi, kasi parang contact yun ni Brian eh. Parang sila na yung may relationship. Mentor and Warner. Yes. Wala tayo yung sabi ng floor director, stretch. Nasagot naman daw yung touch. Stretch, hindi pa ready yung banda. Nagsa-soundcheck pa sila Nagsa-soundcheck pa. Okay, sige. For the last question, bakit kailangang abangan ng mga tao yung uninvited? Kasi 10 nga yung MMFF natin. Pero, di ba may mga think pieces, na nagsasabi na parang, ay, hindi kasi na nanonood ng Filipino films, ganito mga Filipino films. So, in line with that, bakit nagpapatunay yung uninvited at MMFF na hindi, Philippine cinema is here and not dying? Sige, una ako. For uninvited, I think, bubuhati ko yung bangko ng mga actor sa uninvited that I do think that their performances worth it na yung price ng ticket sa performances pa lang. So, super proud ako. Tapos, kung makikita nyo naman yung lineup ng MMFF this year, parang kita mo naman na quality yung offer. So, hindi patay ang Philippine cinema. So, para sa mga tao, sana bigyan nyo ng chance ang sining Philippine. Yes. Taray. Dahil dyan, ikaw na, Mick. Go, Mick. Ikaw na, Mick, ang next. Pareho kami ng sagot eh. Sabihin mo dahil ito yung return mo. Hindi. No, because it's R16 and it's uncut. Charot. Because honestly, to go for Vilma, Nadine, Aga, they're just top notch. Ang galing nila. I think billing pa lang, you see their names, you do get what you pay for. Alam natin na mahal ang ticket sa cinema ngayon. But if you watch this, you get exactly what Dan said. You get what you pay for. Ang galing nila. Tsaka maganda din yung ilaw. Tsaka maganda din yung PD. Yung production design. It's charot.
Hindi. Yun talaga yun. You really do get what you pay for. Mick, hintayin mo iba yung magsabi na maganda yung design. Sana lang. Ikaw pa, ikaw na. Well, one, ang galing talaga ng actors. As a cinematographer, DOP, kuya cameraman, pagka nasa likod ako ng camera at na-affect ako by what I'm shooting or what's in front of me. Tapos kunyari magbibigay ng maliit na note si Dan kay Ate V na sana may ganito lang. Without words, sa mata lang niya. Tapos nakikita mo sa close-up, ang galing nila Ang galing. So walang tapon. So, ang ganda. And then, yun na nga, magaling yung PD namin. Okay, Nick? So, yung production value, okay naman. Diba? So, hopefully, it's not the usual fare that you see, and especially with Vilma, it's not something you've seen her in. A role that you've seen her, diba? Action, barilan with Vilma, revenge film. It's not for the squeamish. So, it's different from what you usually get, and hopefully the production value elevates what we usually see. So yeah, sana panoorin ng lahat. May English tayo ni Pao. Ikaw direct tapatan mo yung English ni Pao. Chiaroscuro. Hirap Sunset. Pwede ba magganong-ganon na lang ako? Sumunod na kayo kasi ikaw. Hindi kasi diba pag Pasko, sa hirap ng buhay, di ba hirap ng buhay? Pag Pasko talaga yung merong kahit papaano, konting inaalat for entertainment. So, syempre, yun nga, especially the actors, di kalibre lahat nung, syempre, sa uninvited. Pinili sila for what they can give to the movie, especially, syempre, Ate V and Aga and Nadine. But, pag tinignan mo yung lahat ng entries, talagang makikita mo yung mga lahat ng mga artista na ito na bihirang gumagawa ng pelikula or namimiss natin sila sa TV screen, sa movie screen. So parang it's a way to celebrate and sana supportan, at ang goal is dahil maganda tong MMFF, magaganda kalibre yung lahat ng mga pelikula, magtuloy-tuloy siya para hindi lang MMFF. Nagkakaroon lang tayo ng chance every December dahil kahit papano, hopefully meron tayong konting extrang pera for pleasure, diba? Pero hopefully, pag nakita nilang dekalibre at ito yung pagkakataon na yun nga, mapapanood nila at maganda yung pelikulang Pilipino, hopefully magtuloy-tuloy siya from January to November hanggang sa susunod na 75th MMFF kung saan gagawin yung pelikula natin. With Meryl Streep. Last year kasi rom-com si Ate V. Ngayon, ibang Ate V ang mapapanood nila. Ibang Ate V. Ayan. So, importante na mapanood nila yung Uninvited and all other MMFF films sa Cinehans. Yes. Thank you, guys. Thank you sa pag-guest. Kahit hindi sanay lagi yung mga nasa likod ng camera na Although, madaldal naman talaga sila sa totoong buhay. So, ano lang nila, branding lang nila yung kunwari, introvert sila. Yung mga hindi sila nagsasalita, ganyan. Pero si Danny, hindi. Ganyan talaga yan, Charing. Tsaka nag-effort kami na magkakasama kami. Huwag ka mag-alala, halata namin na magkakasama kayo sa mga echo nyo. Bright idea, diba? Hindi na ikubli. Oo. Ramdam. Yung production designer namin na may idea na yan. Wala kayong kasamang sound, so walang nakaisip na paano kaya yung echo? Next time mag-invite tayo sa audio, no? Para maganda lahat, no? Tsaka yung writer, kasi makakarating pa kay Dodo. Dodo Lumibaw. Sino yung kay Dodo? Si Chris Cao. Thank you so much! Thank you! Thanks, guys! Thank you! Thank you, bye-bye! Bye-bye! Babay agad sila. Sige nang babay ng bisa. Mag-iinom pa yan eh. Inom na. Okay, ayan. So sa mga brands yan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at ang walangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please like and subscribe ang Walang Kwentang channel sa YouTube. Kung nanonood kayo sa YouTube, subscribe na kayo, guys. More than 25,000 subscribers na kami sa YouTube. So, thank you na sumunod kayo papunta sa isa pang platform from Spotify. So, we release a new episode every Monday and Thursday. Nagre-release din kami every Monday and Thursday sa Spotify ng late episodes. Pero we do premieres every 8 p.m. ng Monday and Thursday. Tapos, tinatry namin makasama sa chat. So, maraming salamat sa nagbibigay ng mga gifts. Yes, thanks guys.
And thank you sa support sa Uninvited. Maraming salamat. Sobrang kahit ako na kung hindi man ako naging part ng ng Uninvited, na-excite akong panoorin kasi si Ate V, makikita niyo si Ate V dito na may hawak ng baril at pumapatay ng tao. Isa siya, kasi parang kakaiba siya eh. Parang yung character. As a character. As a character. Na parang kung ikaw yung nanonood at alam mo kung bakit niya ginagawa yon. Ang ganda. Pati hanggang dun sa ending na very relieving yung yes. Yung basta yon. So dun sa float yung ipamimigay ay pellet ata eh. Pinipellet gun yung mga tao sa baba. Totoo. Ayaw mong tumabi? Pellet gun. At kuda rin na namin opportunity na to na mag-thank you sa mga nag-share at nanood ng teaser ng XX Lovers, guys. Thank you. So, ngayon, December 19 kahapon ay nilaunch na namin yung XX Lovers. Yes, thanks, yung teaser ng XX Lovers. So, ito yung pagbabalik ni JP sa mundo ng comedy. So, makikita nyo na si JP as a comedy director. Pero yun, di ba? Nag 2 million. Ilang views? Oo, parang after 5 hours daw, parang 2 million views yung teaser. Yes. Nakakatuwa to think na, syempre yung mga fans ng Marvin Jolina, hindi naman sila chronically online. Pero yun, kahit lumabas yung mga ibang mga tao na fans nga pala sila ni Marvin at Jolina. Or na-miss lang talaga yung ganitong flavor. Galing ni JP dito. Walang halong. Pa-Gcash na lang, JP. Pa-Gcash na lang. Pero parang hindi mo sinasabi sa akin yan. Parang ganyan ka lang kapag on-cam. Pero kapag... Siyempre gusto ko nakikita nila. Branding ko lang to. Hello. Branding ko lang to, guys. So, punta na lang kayo sa IG broadcast channel ko. Doon ko nag-promote ba ng followers? Uy, pero basta abangan nyo sa 2025. Sa sinihan din to, guys. At first venture ng Project 8 to as lead producer na mag-theatrical release. So, kinakabahan kami. Pero based dun sa reaction ng mga tao dun sa project launch at dun sa teaser, natutuwa kami na sinugalan namin yung XX Lovers tsaka yung JP Habak. Nakakatawa yung sa launch, parang pinakita ni MJ Felipe. Direct niya mo yung question, why JP Habak ang director? Shit, ang isasagot dito nito. May one shooting day pa kami, pero ang aabangan nyo doon, marami kaming cameos. Oo! Marami kaming cameos. Yes! Super, yung isa doon ay galing sa... Somewhere. Mean Girls ata? May Mean Girls eh. Yes. So, after niyang gawin yung Netflix film niya, dumiretso na siya dito. Ayan. Ano pa? Wala na. Ayan na. Thanks, guys!